So tayo mga Pilipino talaga napakahilig natin sa mga diesel engines. So ito nga yung diesel generator na ipapadala natin sa ating kliyente. So kay Sir Jomari Jan Prado, dyan sa Cebu City. Ito mga ka-best buys yung bagong model ng ating, so hindi naman bagong model ano, ito ay bagong release ng Philking na 10 kVA. Silipin natin kung ano na yung mga bago sa generator natin na 10 kVA. So ito pa rin naman yung ating Philking 10 kVA na may 195 na diesel engine. Lamang sa ibang mga diesel generator dito sa Pilipinas. Dahil nga, kadalasan ng mga 10 kVA dito, mga 192 diesel engine lang. Another distinction sa ating generator mga ka-best buys, itong ating digital display. So isa nga sa magandang features ito pa rin na niretain natin is yung ating genset controller. So dito makikita natin yung kanyang voltage, kilowatt, frequency, current, battery voltage, and runtime. Napaka-essential ng mga ka-best buys kasi yung mga figures na yan yung magdi-determine sa atin para sa easy diagnostics ng generator na to. Kapag automatic na namamatay yung generator ninyo, ibig sabihin may problema sa frequency or mababa yung kanyang voltage. Makikita natin lahat yan dito. Ito kasing generator natin ay intelligent AVR equipped na. Napaka-healthy na ilalabas na power output nito compared sa mga ibang diesel generator dahil nga well-regulated. Silipin nyo mga ka-best buys yung sinasabi ko na intelligent AVR. So dito sa likod mga ka-best buys, ito yung isa sa indicators na naka-intelligent AVR yung diesel generator ninyo kapag siya ay merong 8 strand ng wire. Kadalasan kasi sa normal na AVR, 6 lang. Another thing na makikita natin sa AVR, meron siyang naka-imprint sa loob na parang board. Ito, yan. So, yung regular na AVR, walang ganyan. Ngayon naman mga ka-best buys, silipin natin yung mga konting mga changes dito sa generator na to. Nagmumukha siyang premium, ngayong meron na siyang tatak na Philking or meron siyang emboss dito sa kanyang top cover. Ayan yan, di ba nakita nyo na. Tapos ito sa harap, i-focus mo ba yan, Philking. Talaga namang out and loud. Meron pa sa likod yan. So, hindi tayo makakopya nalalagyan lang ng sticker kasi nga meron na tayong mark na hindi basta-basta pwedeng kopyahin. Pansinin nyo rin yung mga stickers natin, Pinaganda na rin natin yung mga stickers. So, hindi lang siya yung manipis na sticker. Medyo makapal siya, tinan nyo. Ayan, Tapos dito. Talagang kita mo na makapal siya. Hindi siya yung basta-basta matutuklap. Yung mga hinges natin, pinakapalan na rin natin. Dati kasi screw lang to. Ngayon, Allen wrench na siya. Kaya, mas maganda yung pag-withstand niya doon sa weight ng door. Akala nyo walang bearing tong pinakalaking mechanism niya sa loob. Yung ibang generator na nadala natin sa market, yung mga nauna, medyo manipis to. So, nahihila siya pataas, nahihila siya pababa. Ito, hindi mo kayang i-deform kasi napakakapal nung kanyang bakal. Yung engine natin, still the same, 195, syempre. Kailangan natin ng mas malaking diesel engine para mas maganda yung performance, mas matibay, mas magiging reliable yung kanyang performance compared sa mas maliit na diesel generator. Although, mas malaki yung ating makina, pero hindi rin naman ganun ka-significant yung difference ng consumption ng diesel compared with 192 diesel engines. Well, actually, magbe-benefit pa nga tayo sa mas malaking displacement compared sa mas maliit. Yung engine kasi natin na 195 mga ka-best buys, usually ginagamit ito ng mga ibang generator doon sa mga dinideclare nila na 12 kVA. Well, in fact, dito sa atin sa Philking generators, ginagamit lang natin sa 10 kVA yan. Kailangan balansehin talaga yung alternator at saka yung engine kasi hindi pwede naman na mas malaki yung alternator kaysa doon sa power output ng ating engine. In real McCoy, dapat timplado at balancing talaga yung alternator dun sa engine natin. So silipin pa natin yung iba pang nakita ko na upgrades dito sa generator natin. Sa likod ulit tayo. Nakakita nyo ito mga ka-best buys. Ito yung ating regulator or yung ating rectifier. So yung mga nauna nating units, maninipis itong wires na to. Ngayon, ang kakapalan nila, Kapag medyo mahaba-haba yung running time ng generator, umiinit yan, so lumalambot. Dumadating pa ngayong panahon na yung wire ay malambot na, tapos yung ating mga fuse hindi pa bumibigay kasi tolerable ng fuse yung 10 ampere, yung 20 amperes, pero yung wire hindi kayang i-tolerate yung nagpo-flow na current. So ngayon, para bumalanse, kinapalan natin yung mga wires para sumabay doon sa amperahe ng fuse. Ultimo tong framing dito, may pintura na din. Tapos itong dulo ng alternator may pintura. Tank, pinturado na din. Yung kanyang insulation para sa init, para hindi tumagos dito sa ating tangke,
yung init galing doon sa tambucho. Yung tambucho kasi nasa loob na yan mga ka-Best Buys. So para hindi maapektuhan ng init itong tangke, may insulator dyan. Tapos may insulator uli sa ilalim para maproteksyon na naman sa init itong ating alternator. So ganyan talaga gumawa kami dito sa Philking. Once na nakakita kami ng subject for upgrade, ina-upgrade namin yan. Ito pa sa likod, yung insulator nito, ayan, yung puti. Pero yung iba hanggang dito lang. Yung sa atin hanggang taas, hanggang tuktok, meron no, doon sa taas. Yan, buo siya, hindi dito lang sa area na to. Tapos yung remote control natin mga ka-Best Buys, dati isa lang to. Tapos yung isa niyon, hindi working yung apat na buttons. Kaya pinatanggal natin yung apat na buttons, ginawa lang nating dalawa. On and off lang. Yung dalawang functionality ng button na yon, working. Yung nakaraan kasi hindi working yung apat na buttons. So, in spite of all the changes or upgrades na ginawa natin dito sa ating generator para mas maging maayos yung quality, hindi tayo nagbago ng presyo. Still, yung presyo ng ating Philking 10,000 SCRA is just 75,000 with automatic transfer switch na yun na 60 amperes and 65,000 naman kapag unit only kasama na yung remote control. Alternator natin, still 100% pure copper para sa the best na performance na bibigay ng isang alternator. Mag-ingat kayo mga ka-Best Buys kasi meron din talagang mga hindi nakukonsensya mga seller na nagbebenta ng mga may halo na alloy doon sa windings sa kanilang alternator kaya mabilis bumigay. I-testing din natin yung fully automatic function ng ating generator na to. Ito yung normal functioning ng ating Philking 10,000 STRA mga ka-Best Buys. So ito yung kunwari bahay natin, may ilaw nanggagaling sa ating Meralco or yung ating Co-Power. Kung naka-automatic yung ating automatic transfer switch, kapag nawala ng kuryente, dapat kusang mabubuhay yung ating generator. At kapag bumalik yung kuryente, kusa na rin mamamatay yung ating generator. So ganito yung simulation yan mga ka-Best Buys. Kapag tinanggal natin to, brown out, dapat mabubuhay ng kusa yung ating generator. So ito yung kanyang voltage, 225. Yung hertz niya, 62. 0 yung kanyang kilowatt consumption. Kasi wala namang laman or walang load yung ating generator. May functionality pa ito mga ka-Best Buys. Yung 62 hertz na yan, pwede maging current. Battery voltage, 12.9. Runtime. So, 2 minutes working. At the same time, meron din itong functionality na pwede mong kontrolin yung power output. Ang nakaset dito mga ka-Best Buys ay 7 kilowatt. So pwede natin iset yan ng less than 7 kilowatt para makontrol nyo yung power output na naibibigay ng generator na to. So dito lang yan sa kanyang genset controller. Ngayon, isimulate naman natin mga ka-Best Buys kapag bumalik na yung power ng Meralco o ng ating Co-Power. So ito yan. Bumalik na. So tingnan nyo mga ka-Best Buys kung magkakaroon ng flicker yung ating ilaw or yung supply ng ating bahay. Ako personally, the only downside with this generator, it can only run up to 5 hours. Even though mas malaki yung ating makina compared sa mga ibang makina or ibang engines dyan sa market. According to our engineers, yung ating mga air-cooled engines na 195 can only run or can only perform well in 5 hours straight working. So after natin magamit yung 5 hours, we have to take a rest for 1 to 2 hours and then pwede na uli natin gamitin. Another thing, mas maingay ito compared with gasoline inverter generators dahil nga mas malaki yung makina nito at alam naman natin na medyo mas maingay naman talaga hindi sa generator compared with gasoline engines. When you purchase this generator without ATS, kasama naman itong remote control, dapat yung ating key switch ay naka-off. Ayan. And then, pag naka-off siya, pwede na natin pindutin yung ating remote control. And turn off naman natin.
And be reminded mga ka-Best Buys, yung ating mga maliliit na generators like this ay hindi po ito pwedeng pamalit sa ating Meralco or sa ating supply ng main power. These generators are considered to be backup powers or backup generators lang na gagamitin lang natin during outage or backup lang or emergency power kapag wala yung ating main power. Dahil nga, mas mataas yung maintenance nito, mas mataas din yung gasoline or diesel consumption ng mga backup generators compared sa paggamit natin sa ating mga co-op or ng ating utility power. Para sa inyong mga orders, comments, at suggestions, si Mark yung mag-text, tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat Sir John Ray. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.